Magandang araw mga kabataan, mga OFWs at lahat ng nagmamahal sa bayan. Welcome back sa hashtag Walk with Lan. Ngayon March 2026 na, 8 buwan na since pinutok ni Presidente Marcos ang bomba. Mahiya naman kayo. Sa mga corrupt sa flood control projects, billions na piso ng buwis natin. Dapat para sa proteksyon laban sa baha. Pero ghost projects, substandard works, packets lang na puno. Pero ngayon may bagong plot twist. Isang self-proclaimed Mr. Clean, oo, MC daw, biglang sumisingit sa investigasyon. Sabi niya, incomplete daw ang listahan na dapat kasuhan. Delay daw muna. Pero wait, may link ba siya sa 550 million pesos worth of contracts kay Sara Diskaya? Kay Legacy Construction? Let's dissect this critically. Fact-based, walang kinikilingan. Buckle up, ilang mga minuto tayo ng truth bombs, like and subscribe para di ka mag-miss. Yan, una, balik tayo sa 2025. Si PBBM mismo ang nag-inspect ng projects sa Bulacan. Iloilo, sabi niya, figments of imagination ang iba. 545 billion pesos budget for flood control from 2022 to 2025, pero 15 contractors lang daw ang naka-corner ng 100 bilyong piso, 20%. Enter Sara Diskaya, the so-called flood control queen. Companies niya St. Timothy, Alpha, and Omega, over 31 billion pesos contracts. Senate hearing inamin niyang may 9 firms siya. Minsan, magkabid pa sa iisang project. Red flag ba? Oo naman. Then Legacy Constructions top recipient, billions, pero projects sa Negros, Cavite, flooded pa rin noong July rains Marcos mismo naglista, incomplete or non-existent daw ang marami. Kung flood control dapat, bakit tayo lalong nalulunod sa korupsyon? Independent Commission binuo ni Marcos via EO. Ombudsman filed charges kay Diskaya for 100 million pesos ghost projects sa Davao Occidental. Senate hearings exposed license renting, kickbacks, 20% daw for the boys. Pero 200 days after niyan, mahiya naman kayo. Zero big fish, convicted daw sabi ng critics, smaller players lang nahuhuli. Bakit? Kasi powerful names involved DPWH insiders, lawmakers, contractors. Engaging poll comment down below. Naniniwala ka bang may hustisya talaga or protection pa rin? Ngayon, ang juicy part, March 22, 2026, Politico report, self-proclaimed Mr. Clean, MC daw, sumisingit. Sabi niya, incomplete ang prosecution list from investigative body. May signal daw na gagamiting influence para i-delay ang proceedings. Frame as push for thoroughness. Pero sabi ng source is Cooper, protection daw ito para sa sarili at friends na implicated. Ang link niya, 550 million pesos flood control contract sa 3 provinces. Luzon, plus 2 sa Visayas. Portion, kay Diskaya Firms, 200 million pesos kay Legacy. Exact same companies na binanggit ni Marcos. Witty observation lang, no? Parang si Mr. Clean, pero ang totoo, may mansa na hindi matanggal, self-interest. Intellectual take natin, ito ba ang classic fox guarding the hen house when the investigator becomes the protector? Para sa atin, mga kabataan at OFWs, ito hindi lang politics, ito'y buhay. Floods kill, destroy homes, livelihoods. Kung ang sabotage, ang probe, walang accountability. Paulit-ulit na korupsyon. Pero fact check. Hindi pa name si MC publicly, anonymous source, pero timing suspicious. As Marcos said, walang sasantuhin, no sacred cows. Pero kung insider nga si MC, lalong lumalakas ang doubt. Question for you sino kaya talaga si Mr. Clean? Comment down below. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag Walk with Lan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, mga kaibigan Kung matagumpay ang sabotage, goodbye.
accountability. Pero kung tuloy ang probe, possible charges, lifestyle checks, fund recovery. Para sa mga OFWs, ang pera ninyo sa remittance, buwis dito, dapat protektado. Hindi ninanakaw. Mga kabataan, use your voice, social media, and votes. Mga kaibigan, para prepared kayo sa baha, check Shopee, Lazada, link sa description, portable emergency kits, waterproof gears, raincoats, practical para sa panahon ngayon. O may nagsasabing baka legitimate concern ni MC for due process. Possible naman, pero timing plus links niya make it suspicious. Marcos vows, no sacred cows. So let's see if that holds, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan, mga kabataan, mga OFWs, at lahat ng nanonood ngayon, nandito na tayo sa dulo ng ating mahabang pag-uusisa tungkol sa flood control scandal na ito. Sa loob ng mahigit 8 buwan mula nang sigawin ni Presidente Marcos ang iconic na linya na mahiya naman kayo, nakita natin ang paglilitaw ng katotohanan. Billions na dapat para sa proteksyon laban sa baha, pero naging daan para sa korupsyon. Ghost projects, substandard work, at mga contractors na naging kings and queens ng flood funds, katulad ni Sara Diskaya at mga firms na konektado sa legacy construction. Ngayon, sa pinakabagong twist noong March 22, 2026, lumitaw si Mr. Clean o MC na self-proclaimed daw na malinis pero gumagamit ng dirty tactics. Pero isabotage ang investigasyon. Sabi niya, incomplete ang listahan na dapat kasuhan at may pahiwatig na gagamitin ang impluensya para i-delay ang lahat. Pero bakit? Dahil link siya sa 550 million pesos worth of contract sa 3 probinsya, kasama ang portion na napunta sa mga firms ni Diskaya at 200 million pesos sa legacy, mga eksaktong pangalan na binanggit mismo ni PBBM bilang problema. Ito ba ay tunay na paghahanap ng hustisya o simpleng pagprotekta sa sarili at sa mga kaalyado? Sa mundo ng politika, kapag ang clean ay nagsisimulang maging hadlang sa katotohanan, doon natin nakikita ang tunay na mantsa. Okay, parang klasikong kwento ang fox na nagbabantay sa hen house, pero siya mismo ang kumakain ng mga itlog. Para sa atin, mga kabataan na nagmamana sa bansang ito, ang mga OFWs na nagtratrabaho ng mahirap para makapagpadala ng pera na dapat protektado ng gobyerno. Hindi ito basta balita. Ito ay usapin ng buhay. Bawat baha na maiiwasan, bawat tahanan na nanatiling ligtas, bawat piso na buwis na dapat gamitin ng tama. Kung papayag tayong isabotage ang probe, paulit-ulit lang ang siklo ng korupsyon. Pero kung magpapatuloy ang hustisya, walang sacred cows. Tulad ng pangako ni Marcos, maaaring maging simula ito ng tunay na pagbabago. Kaya tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na matatapos ang laban na ito ng may accountability o nananatili pa rin ang proteksyon para sa mga malalaking isda? I-drop nyo sa comment section ang inyong thoughts. Curious nyo tungkol kay Mr. Clean at kung ano ang dapat gawin ng gobyerno next. Share this video sa mga kaibigan ninyo lalo na sa mga nasa abroad kasi ang katotohanan ay kailangang marinig kahit saan. At bago tayo maghiwalay, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Salamat sa pagsama sa ilang mga minutong deep dive na ito. Manatiling alerto manatiling kritikal at laging handa para sa Pilipinas na mas maganda. God bless you all. God bless the Philippines. #mahiya naman kayo. #flood control scandal. #walkwithlan. Hit like, subscribe, at turn on the bell para sa mga susunod na expose. Paalam muna, pero hindi pa tapos ang laban.